mo namang mas naaarawan. Kaya po tayo nagpalit ng 70% shade. Ito medyo mas maliwanag na po siya. Ayan o. Kaya lang sa lupa yun. Lahat to, lahat. Pati itong ating beds. Makapal yung pechay ko ha. Yan, isang magandang buhay. Wala pa i-upload kahapon. Habol tayo. Disgrasya ko na naman. Ayan, kahapon pala. Ayan, video natin. Di natin na ito po, ginagawa ni Junjun. Kaya lang parang tingnan nyo umulan na naman Kahapon nagpakita na po yung haring araw. Pero ngayon okay naman. Dito muna tayo sa ating mga pinagkakaabalahan at pinagkakaabalahang mga halaman. So kung nakikita ninyo mga ka-farmer, wala na po yung net, tinanggal na po ni Junjun. At eto, meron na siyang yan, lalagyan niya rin ng net ngayon yan. Tapos yung mga dendro na meron ako kasing mga namain din ng mga dendro. Ito po yung mga dendrodium tinatawag. Ayan medyo natututo tayo ng konti. Mga ganitong klaseng variety po ng orchids. Ito mas okay po ito sa sun, full sun, o sabi mo namang mas naaarawan. Kaya po tayo nagpalit ng 70% shade. Ito medyo mas maliwanag na po siya. Ayan Kaya lang dapat pala ginawa ko dito 50 kasi may shade na rin naman po ng itong mga talisay. So sabi ko nga parang kahit wala na ata pero dapat pala 50. Pero okay na rin yan kasi sinunod ko yung 70%. Magbabawas na lang po ako ng ilang sanga kagaya po nitong nakalaylay na ito. So pero yun doon hindi na, pabawasan natin. Yung mga na order ko na Vandas, marami-rami din, ay karamihan po Pangasinan and Bulacan so malilate yun. Baka po nag-message yun sa Bulacan, sabi niya sir medyo okay lang ako, no worries. So ayun. Tapos ito nakapag na po ako kagabi. Yan, natanggal na natin yung mga dead roots. So dapat talaga tinatanggal din. Gupit lang natin. Ito nga hindi ko na natanggal. Patay na rin yan. Ito patay na din. Hindi natin na gupit yan. Ito. Medyo pala ang banda mga farmer. Medyo maselan. Lalo na pagka may biyak yung leaves tapos nag-uulan, nabubulok yung dahon. Kaya yun pala ang iingatan. Yung problema pagka tayo po ay umorder sa nasisira, natutupi minsan, nababali. Yun po yung nangyari dito. Mga dumating natin na kailan lang medyo nasira yun dito nung umulan. Wala na, nadisgrasya na. Aga pa 6:30, madilim-dilim ngayon pero expected yan, liliwanag po yan mga farmer. Huwag po kayong mag-alala at wala na po yung bagyo. Ito yung sinasabi ko. Tingnan nyo. Nasira yun dito. Wala na. Pinasok ng tubig. Mukhang hindi na ako bibili ng top cut. Kasi kagaya po nito. Tingnan nyo. Walang ugat. Hindi ko alam kung bubuhay to. Pero sana may lumabas po na ugat. Yan. Yung iba naman okay. Kagaya nito. Kakaroon na yan. Tutuloy na yan. Yung iba ay hindi talaga more on mas gusto ko yung strap bandas. Kaya lang mas pricey po yun. Sa live selling may machachambahan ka na tigpa 500 na ganito. Wala pa po siyang bulaklak pero mga ilang buwan lang maglalabas po yan. Depende na sa pag-aalaga. Mga ganito 500 pesos to 600. Ito ang ganda tingnan nyo.
Ito nagpapaganda, nagpapasaya sa akin pag nakita ko pong may mga lumalabas na ganyan. Yan, so ibig sabihin talagang talaga naman tutuwa ka. Tapos ito, nakalimutan kong sabihin kay Junjun, nakalimutan ko, sorry. Busy tayo. Ayan o, palalagyan ko pa po ng another sabitan. Hindi naman po ganun kabigat yung ating ano, di ba? Parang di ba masyadong bibigat. Itong mga mabibigat aalis na natin yan. Ilalagay natin doon. Pero ito yung mga banda dito yan sa eto nga sa may labas. Ito mukhang kailangan din ng sun. Kaya medyo ilalabas din po natin ito. Medyo masingitan ng araw. Yan. Ayusin. Magkakaroon po tayo ng konting arrangement. Dahil may mga darating po tayo. May binili din akong mga pot na paglalagyan ng aking splash inobi. Para po siyang dendro na medyo maganda siya. Mura lang. Order po ako ng Bulinaw pa manggagaling. Kaya medyo medyo matatagalan. Di pa nga nasiship dahil nga sa sama ng panahon doon. Splash inobi. Tapos yung dancing lady natin, puro dilaw Puro dilaw ang nakuha ko. Dito natin ilalagay. Ayan. Tapang yung ating mga aso. So, ayan po ang ano natin. Kayo matapang, hindi na siya atin yung kalsada. Pagka ganyan. Pero pag sa naman, mababait sila. Tapos, mga farmer, silip naman tayo sa ating vegetable. Ating vegetable ay langka natin gumaganda ang langka. Sige lang, tuloy-tuloy lang kapatid. Ganda yung langka natin. 1 year daw bago tayo mag-pruning dyan. Kahapon, isang araw bumili po ako ng papaya tsaka isang tray na siling panigang. Kasi nga sabi ko kung magsingit tayo ng siling panigang doon sa kabilang side, dahil marami po ang nasira doon sa mga tinanim namin. Kita nyo naman nung nagsemento doon sa kabilang side. Ngayon magmamahal po ang sili, expected natin yan. Kaya sabi ko magtanim na tayo dahil dami pang bagyong inaasahan ayun, at least kahit papano may tatanim tayong siling panigang dyan sa kabilang side. Mapipitas tayo. Grabe tong siling ito. Yumabong ng husto. Siguro dahil na rin hindi siya gaanong naarawan. Naghabol po ng tumaas masyado. Naghabol. Anong pakialaman yan? Nag-spray ako kahapon ng pang-uod pala. Kasi maganda po ang panahon kahapon. Umaraw. As in umaraw ha. Umaraw po. So hinagip ko na rin ng konti ito for maintenance. Total wala namang talbos pa. So yung lalabas ng talbos niya safe na. Pinitikan ko lang kasi uod. Kalaban natin ngayon, lalo na ngayon may moisture po yung lupa. Uod. Ito ay inanuhan na rin natin, inisprayhan na rin natin to ng pang-uod din. Tapos pati sa lupa inano na rin natin, inisprayhan na rin natin kasi nanggagaling po sa lupa yon. Lahat pati itong ating beds. Makapal yung pechay ko makapal po yung pechay. Aayusin ko pa yan pagka, pero ang kinaganda tingnan nyo, naplat na po siya. Kaya hinihintay na lang natin. Kung mataba yung lupa, gaganda po ito. Pero kung sablay yung lupa na ilagay natin, kukulangin po ang dahon. Pero daanin na lang po natin sa foliar. Foliar fertilizer tayo. Doon na lang natin daanin Total hindi naman ganong kalaking sustansya ang kailangan nitong mga to So siguro mga every 3 days mag foliar fertilizer tayo.
para mapalaki natin ng maayos. Padaanin na lang natin sa dahon. Etong kangkong, so lahat po itong mga to kailangan na talaga ng sunlight. Kailangan na po nila ng araw talaga. Pagka naarawan po ito ay aarangkada. Kaya lang hanggat wala pa pong sinag ng araw talaga, medyo ganyan lang yan, may hihirapan. Lahat po ng ano, di ba, halaman talagang kailangan din ng araw. So lalo na't ganyan, kakasibol pa lang, kailangan ng araw. So yung dito, tingnan nyo, oh, kailangan namin lagyan ng konting harang doon sa ano. Gawa lang hindi gaanong pantay mga kahoy. Medyo nakakatakas yung lupa. Ito ganun din. So, kailangan natin ng ano natin ayusin, mga farmer, ayusin. Yung ano, may nalaglag na naman, suha. Nalaglagan na naman tayo. Ayun, ito na naman. Habagat na talaga ang kalaban natin. Wala na po yung bagyo. Wala nang direktang epekto yung bagyo. Ang kalaban na po natin ngayon is habagat. Ako, nahulugan na naman tayo. Isa na naman ang nahulog. Kahapon may isa, ngayon ito isa. Maliit. Sabi ko na yung mga ganito kaliliit, wala. Nahulog na yung dito. Hindi ko na alanganin eh. Pero itong mga to, safe na yan. Yung mga malalaki, safe na po. So nahulugan na naman tayo. Ayan o. Natusok to. Kaganyan. Ayun pa isa. Normal naman yan. Expected natin. Pero at least, sabi ko nga 10 lang eh. Ay 5 lang. 10 naging 5. Oh, 3 dito. 3 dito. 1, 2, 3. Oh, 3 dito. 6 na. 8. Siyam. Ayun o, pang siyam. O, 10 pa rin mga farmer, kasi alam ko meron pa ditong isa eh. Meron pang isa dito eh. Siyam tayo. Ay 10. Ayun o, isa. Ayun, diba? 4. Sayang ano. Mukhang sakto talaga ata ibibigay sa atin. Mukhang eksaktong 10. Ayos na yan. Sayang yung nahulog dito. Sayang. Wala na tayong makikita. Yan na yan. So pagka nabawasan pa po ay ano na, wala na sa 10 yung matitira. Pero kung magtutuloy talaga, eksaktong 10 nga. 10 talaga yung ibibigay sa atin. So nakakatuwa naman. Langka natin. Ito yung ano, tinanggal nila kasi naandyan. Sayang naman. Paano kaya ito? Diyan ba talaga ito? Hindi ko napansin na may tinaniman pala ni Kongkong ng papaya dito sa ilalim ng ano no. Ilalim ng linipat nila. Hindi ko po gaanong ma-imagine eh. Yung mga papaya, minamantsagan ko pa, inoobserbahan ko pa yung, lalo na yung naan dito, banda. Kasi po, yun yung naging problema namin. Talagang, never. Huwag na po kayong manghinayang. Ako yun dito, sabi ko, ipang tinaw-tinola. Malayo naman eh. So, hindi ko muna pinutol. Pero yung doon, ang biggest mistake namin, may natirang isang malaking puno na pinanghinayangan din ni Kongkong. Hindi ko na rin napansin na may sakit talaga yun eh. May sakit po yun. So nahawa yung 6 or 7 na puno. Sayang, lalaki na pa naman. So, ngayon nagbabantay ako dahil baka mamaya mayroong lumabas na naman. Ayun ang problema. Hindi, sana wala na. Kasi kumbaga parang COVID eh. Hindi mo napapansin, di ba? Meron pa rin. So lalabas yan after ilang, ayun na naman yung ulan. Ilang araw, didilaw na naman siya. So kumagapang talaga eh. Talagang doon nagumpisa kasi ang unang tinamaan yung katabi. Tapos tumawid yung ganon hanggang sa yung paikot talaga. So totoo nga ang sabi nila na yan ay tinatransfer ng insekto or yung sugat ng halaman na parang ganon din. Parang kumbaga parang sakit din ng tao. Ganon din ang nangyayari.
po ang ambon. Naku naman, talaga oo. Ay. Shhh. Ang pakialaman yan. Ano naman yung mga ulan mga farmer kagapon. Okay na. Sabi ko promising na sana. Pakita ko po yung ating mga binubulabog lang ni Max. Sige, bulabugin mo Max para umalis sila. Pinahain yung palay. Tingnan nyo naman itong ating pinunla po na nako, talagang hindi uubra. So ayusin na lang natin yon. Paano kaya mahirap kasi ang ipon lang ang bok choy or bibili ako ng doon sa suki ko. Baka hindi maganda talaga itong lupa na to. Sayang hindi kasi ako nakabili na bibili na ako na wala naman sa isip ko. Meron po silang pampunla, yung ginagamit talaga nila sa punlaan. Meron sila doon 250 ata kalahating sako. So subukan natin doon na ganun ang gawin natin. Layo-layo din kasi galing ako ng palengke, dumiretso ako doon. Ayun, medyo malayo din mga farmer. Lagpas pa po doon sa school ni na Saysay. So parang Santa Ana din, kaya lang talagang freeway, mabilis ang mga sasakyan, kaya mabilis kang makakarating. So ayan po ang update sa ating hinabol ko lang kasi wala sayang, mabilis kasi yung masyado yung kamay ko, kaya ayun, wala naman ako masisisi. Ganun talaga, shit happens all the time. Kasalanan ko. So ayun, ngayon ay hinabol ko lang para may update tayo sa ating ginagawang pinaayos ko na ng orchids, lagayan ko ng orchids. So pwede na yan 70% kasi iniisip ko pagka sobrang init naman po, iba pa rin yung protection niya talaga. So ayun, ngayon medyo hindi natin napapansin dahil medyo makulimlim talaga. Tapos bawas tayo ng konting dahon para ayun, medyo makapasok din yung araw kasi kailangan niya din talaga ng araw din. Ayaw lang talaga ng direct. Pati nga yung pulse po ay napakaselan din pala ng lintik. Nasa ibabaw ng aquarium ko. Kailangan niya rin ng sinag ng araw, pero ayaw niya naman ng direkta na yung mainit na mainit. Gusto niya yung sa may window lang daw na naarawan siya ng morning and then liwanag na lang after. Parang ganoon ba? So parang ang nangyayari, hahabulin mo yung liwanag So kailangan mo nang ihanap sila ng perfect location, which is pinakamaganda sana outdoor din. Kailangan wala naman po tayo yung hindi siya nauulanan pero naliliwanagan. Yun po yung gusto ng pulse. So ayun, tapos dumating na pala yung teka, mag-unboxing tayo. Eto mga farmer ang natin. Papakita ko po sa inyo. Di ba nabanggit ko meron akong binili ka ako na eto, ideal po ito sa mga sabihin mo ng beginners na gusto pong mag-apply ng fertilizer sa kanilang mga orchids, na hindi ka na magtitimpla. So basta, pero dinidilig mo, dapat nagdidilig ka, or kung ganyan na may ulan-ulan naman, na ulanan, basta tababasa po yung yung mga ugat ng orchids mo. At the same time, itong lagayan po ng fertilizer, ito po, dito nyo po ilalagay yung fertilizer, and then sasara nyo yan. Sinara nyo, naandyan lang sa loob yung fertilizer. Ilalagay yung fertilizer, yung Osmocote, ano po yun, bilog-bilog din, parang sa fertilizer din ng palay. Ngayon itutusok nyo ito sa tabi ng ugat, doon lang sa baba, ganyan. So habang kayo ay
nagdidilig o nag-spray ng water doon sa ano niya, nababasa po ito, dadali po ito doon sa ugat, nakakakain po yung orchids ninyo. Tinatawag na slow release. So hindi nyo na kailangan ng mag-fertilizer pa. So ito po yung mga sabising tao, ayan, oh, di ba? Nalagyan nyo lang yan. So yan lang i-monitor ninyo. Matagal daw po matagal. So ayan, susubukan natin, although nagbibigay din po tayo ng for fertilizer sa pinangi-spray natin. Light lang naman nilalagay natin para hindi tayo magkulang. Maglagay din tayo nito. Pwede naman yan mga farmer yan. Mostly fish amino lang naman kasi nilalagay natin, tapos light lang naman na fish amino acid. So okay lang po yan. Tapos ito naman yung minsan triple 14, meron namang 20, 12 and 16, yung mga ganun ba sa NPK. So ayan, 100 pieces po ito. Baka kulangin pa kasi bawat lalagyan natin para lang hindi tayo magkulang, di ba? Mga bandas, yung pulse kailangan ko pong mapag-aralan. May dumating akong isa, may darating pala akong isa. Ang bala ko saan ko kaya ilalagay yun, sa may liwanag na medyo maselan kasi talaga. Pero ayaw ko pong mag-give up kasi gusto ko rin matutunan yun eh. So different orchids, different care, different light na kailangan din nila. So meron pong mas gusto yung medyo may sun, medyo may gusto naman na liwanag lang, may gusto naman ayaw maarawan, meron naman morning sun. So yun po yung ating aayusin dito. So mostly naman, karamihan naman ng mga binili ko kailangan nila ng konting sunlight, like morning siguro mga hanggang 9 o'clock. So yun po yung pinaka the best siguro. Pero pag after that, hanggang hapon na siguro liwanag na lang, morning sun lang talaga ang gusto. Yun po yung ating pinagsisikapan at pinag-aaralan din. So ayan po muna mga ka-farmer, at tayo naman ay pupunta na doon sa ating ayungin update. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.